Hi guys! Welcome back to my vlog at Jeresa Valyes Vlogs. For today's video ay meron tayong kukulayan at ibabalayage natin siya guys. So yung gusto niyang kulay ay brunette brown. So ibig sabihin may pagka-brown o may pagka-brunette. So ito yung kanyang frontal side. So before ako nag-start ay nagupit ako sa kanyang ends ng hair niya dahil dry na. At pinakita niya sa atin yung inspo niya guys. Susundin lang natin to. At ayan, nag-mix na nga tayo ng bleaching, oxidizing, tapos itong pinakamalakas nating balancer na pang band protect natin while bleach tayo. So maganda ito guys dahil nga ito yung the best na ginagamit ko kapag ako ay nag-bleach nga guys. So naglalagay lang tayo dito ng konti, 5 ml lang talaga yung nilalagay ko dito. At ayan, gumamit ako ng aking paboritong brush na binigay ng ate ko. At ayan, hinalo-halo na lang natin at mix well para masaturate. Need kasi tunawin mabuti yung bleach guys para dumikit talaga at pumasok sa hair ni client yung bleach at hindi siya magiging pachi-pachi yung labas dahil pag hindi nyo na-miss yung bleach ay magpapapachi-pachi talaga guys. Buti na lang talaga si madam naging maaga pagpunta dito dahil maya-maya may client na naman ako. Paano ba yan? Pag marami na akong client, naku, hindi ko na talaga maasikaso ng maayos si madam dahil nga dito kailangan mo talagang magpa-appointment. Kailangan nyo magpa-appointment mga love. So ayan, nag-tease na at nag-weave na rin ako at nag-prepare ako ng foils guys. So gumamit tayo dyan ng foils. So yung purpose kasi guys ng foils ay para makulob yung bleach, binibleach natin sa hair. So kasi pag gagamitan natin siya ng foil, mabilis lang siya ma-leave. So yun yung pinaka-purpose, kumbaga, pag naggagamit tayo ng foils ay talagang hindi niya pinapalabas yung, or hindi niya pinapasingaw. So, kailangan niya makulob siya. So, ayan, nag-tease lang ako dito ng max coverage. Yung ibig sabihin ng max coverage ay malalaking teasing or weaving. So, weave, tapos nag-ano na rin ako, nag-try ako ng, nag-training kasi ako kay Sir Chris at kay Ma'am Francine. So, yung training ko niya ay inadapt ko ngayon. So, nag-try ako dito ng tinatawag na air touch balayage. So, yung air touch balayage ay ginagamitan natin ng blower. So, syempre, kapag air touch balayage, so, kailangan may assistant ka talaga. May nilagay, paano ba yan? Wala akong assistant. Ako lang talaga mag-isa dahil nga natatakot din sila paano daw gagamitin. So, ayun ginawa ko. Talagang mag-isa ako dito guys na nag-air touch balayage. Pero as in, alam mo ba, yung mga staff ko ay tinuturuan ko rin sila ng mga ganito. Pero parang natatakot pa rin sila guys. Gusto ko nga na matuto sila dahil pag wala ako sa salon, pag meron akong mga ina-attenan, so dapat sila marunong din. So yun nga, yung mga staff ko ay takot pa rin din to humawak ng ganito. So ayan na guys, nagtitis ako at nagbi-weaving dyan. Ano ba yan? Ayan, sobrang marami akong kasing ginagawa ganito talaga yung isang Jeresa. Nako, talagang hectic yung time. So, ayan, nag-a-apply na nga tayo ng bleaching sa kanyang hair. So, dapat guys, pag naglalagay kayo ng bleaching, so, lagyan nyo lahat. Lalo na yung mga buhok. Kasi pag hindi nyo siya nalagyan ng mga bleach yung mga buhok na yan, ang magiging resulta ay merong itim-itim pa rin. So, yung gagawin nyo, mag-a-apply na naman kayo. So, sisiguraduhin nyo talaga na malagyan lahat ng bleach yung buhok na tinis or winib nyo. Dahil pag hindi nyo nilagyan ng bleach yan, yung mga may parts na hindi nilagyan, pag nag-develop na yung bleach sa buhok, so yung mangyayari guys, may mga itim na parts. So, yung gagawin nyo talagang as in, masinop kayo pag naglalagay. Lahat talaga ay lalagyan nyo, guys. So, manood lang kayo sa tutorials na to at alam ko marami kayong matutunan at mga ideas na makukuha dito. At syempre, sa mga learners ko, sa mga beginners ko, at syempre, sa mga gusto matuto pa. So, ito, libre nyong napapanood yung mga vlogs ko. Pero, in fairness, ayan, nag-start na nga ako dito ng mag-air touch balayage. This is the first time na gawin tong mag-air touch balayage dahil nga, di ba, nag-training ako. So, kailangan ko rin gamitin dahil sayang naman yung training ko pag hindi ko siya gagamitin. Medyo nga naguguluhan nga ako dito sa gawa ko guys. Pero, teka lang. Pero mamaya,
tingnan nyo na lang yung resulta ng magiging outcome dito. Ewan ko ba, pag nakikita to ni Sir Chris at ni Ma'am Francis, baka pagalitan ako, baka mali yung ginagawa ko. Pero sinusundan ko naman talaga yung mga ginagawa ko, guys. Alam niyo naman, talagang si Jeresa, lahat ay gusto matutunan. Eagerness kasi, no? So, dapat talaga kung gusto kang matuto, dapat may eagerness ka. So, kailangan marunong ka sa mga ganito, ganyan. So, kailangan mo mag-training. So, syempre, nagbayad tayo ng mahal, no? Para mag-training. So, kaya nga ako mo, gumagastos talaga ako, guys, ng mahal para mag-training. Kayo na mga nanonood, mga learners dyan, mga beginners dyan, kailangan nyo talagang mag-training. At disclaimer lang, guys, ha, yung mga beginners, wag muna kayong gawa ng mga kung ano-ano dyan na wala pa kayong training. Nako, patay, wala na, sunog na yung hair ng nyo, pinag-practicean nyo dyan. So, kailangan, before nyo gagawin, ay kailangan nyo mag-training. So, kung gusto nyo magpa-training, ayan, maraming mga training center dyan sa TESDA, ano pa nga ba, or kayo, pwede rin kayo magpa-training sa akin, pero through online lang. Pero sa mga lalapit, pwede kayo pumunta dito sa salon at i-training natin. Kayo, no? So, meron naman na magpapatraining sa mga iba't ibang lugar dito. Meron mga taga Calatrava, taga Sagay, at ano pa nga ba? Meron taga Manapla. So, yun yung mga training ko na gusto talagang matuto. So, syempre, kailangan din nila magbayad, no? Dahil nga, ipapasa ko sa kanila ang aking mga ideas at techniques. Ano ba yan? Bulol na talaga ako, guys. Ano ba yan? Namubululat ako sa kaka-voice over. Ako lang mag-isa, pero may mga maingay na mga, ano ba yan? May nagdududuk-duk-duk dito sa kapitbahay naman din. May ginagawang CR. Ayan, may nagpapagawa din ng mga kusina. No? Kaya medyo maingay dito, guys. So, pagpasensya niyo ako sa boses niyo, ganyan talaga ako magsalita, mga guys. So, kung gusto niyo talaga matuto, ayan, mag-training kayo, guys, ha? Mag-training kayo sa mga training center or pwede nyo akong i-PM dahil tuturuan ko kayo kung paano at pwede ka rin sumali sa aking GC para marami kang matutunan doon. Ayan, marami nang natututo sa mga turo ko via online lang yan, guys, ha. So, ayun na nga, 45 minutes. At charan, sobrang ganda at excited na yan si Madam. Nababada natin yan ng 45 minutes, ha. Pero maya, i-check pa rin natin yan, guys, kung ano. Ayan, 45 minutes. So, yan pa lang yung na-lift niya. So, charan. So, may nakita akong level 7. So, kailangan ko mag-applicate another bleaching. So, ayan, level 7, level 8 pa. Maya i-open na rin natin yung mga ibang files na pinoiled natin. Then, ayan, hinuhugot ko na. So, pwede na yan. Okay na yan. Dahil pwede naman ma-reach na. Kasi nga, di ba, brunette brown lang naman yung ano niya. So, ayan, chinecheck ko na. Dahil hindi naman milky blonde eh. Hindi naman milky blonde yung ikukulay ko dito eh. Brunette brown naman eh. So, pwede naman kahit mag-level 7 or 8, okay na. So, dito nga, nag-level 7, 8, may 9 na rin akong nakikita dyan. So, as you could see, so, pwede na yan, okay na yan. Kahit huwag nyo ng level 8 or level 9, pwede na. Kasi, diba, sabi ko, brunette brown. So, ibig sabihin ng brunette brown, may pagka chocolate brown na may pagka red konti. Yun yung magiging result ng kanyang hair, guys. So, ayan, pinagtanggal na nga natin yung mga foils na finold natin kanina, no? So, ayan, look at that. So, okay na yan. Maganda na yan. So, ito na nga yung mga pinold natin. Yung sa kabila, kukunin natin kung meron pa nga at tayong nakikita dito na mga, itim-itim. So, ayan, meron akong nakitang itim-itim. Ayan, So, hindi ko siguro siya mabuti na blend. So, kailangan, pero okay naman. Taran, ito na yung naging outcome. So, nilagyan na rin natin yan ng treatment, binalawan, at kinulayan natin, ha. Hindi ko na dito pinakita yung kulay. So, yung minix ko dito ay, 44.77, tapos 10.0, tapos konting 10.61, guys. Yan yung mga minix ko. Then, ito na yung naging outcome niya. Dito sa outdoor, yan na look, ha. So, ayan. Nakita niyo kanina yung inspiration niya. Kuhang-kuha, diba? So, yun yung naging outcome. Meron siyang, nagbi-blend siya ng brown na may pagka-copper, na may pagka-chestnut yung labas ng kanyang hair, guys. So, happy-happy naman si Madam sa naging look niya, guys. Sa kanyang naging resulta ng kanyang hair.
So, ayan na nga. Sobrang napagod ako dyan dahil nga ilang oras. 6 hours ko yata ginawa yung buhok niya. So, at ito naman yung sa frontal side. Bumagay din sa kanyang skin tone. Pumuti siya na nag-glow up talaga yung look niya. Tapos, kinuha na rin natin yung dulo, no? Trim. At kinurl ko na rin siya ng V-curls para makita talaga yung effect ng pagka-balayage natin. So, happy naman si Madam sa kanyang naging look. So, kailangan nga, sabi ko, kapag kayo ay nag-undergo ng bleaching, so every 2 months talaga kayo magpapa-treatment. Tapos, everyday conditioner. Tapos, huwag kayo gumamit ng mga shampoo na matatapang or conditioner na matatapang. Dapat sulfate-free lang na shampoo at saka conditioner yung gagamitin nyo sa buhok nyo. So, tapos yung suklay nyo na gagamitin, guys, dapat malalaki yung ngipin, hindi yung maninipis. Dahil kapag nag-maintain kayo ng suklay na maninipis, magkakanda putol-putol talaga yung buhok nyo. So, ito na yung naging look niya. So, happy nga siya, guys. So, sana marami kayong natutunan. God bless you all and bye-bye! See you in my